openly sinabi ko, I respect the position of the Makabayan Bloc and they are being consistent. Okay sa akin yan, respetado ko yung posisyon na yan. During the filing nga nung kay BBM, tumatawag ako sa kanila. Ano ba nangyari? Dito tinanggap, nagko-coordinate ako. Para malaman namin kung yung gagawin namin. Pero ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin kami ng Makabayan Bloc because Makabayan Bloc, whether the administration will point to it or not, will file that case. Kahit na ngayon administration, pinailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo ba mapakalanan ng grupong yun? Hindi, nakita naman sa video eh. Okay. Pero kasi di ba, ang linaw. Political para sa akin eh. 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, napusisi, hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso, binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ako, teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magpupusisi, pusisiin natin yung lahat. And then if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, huwag mo ng corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang eh. Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag tumahan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makapagsilbi pa ng tama sa amin? Diba? Ito may gagawa pa sa amin. So nakita mo itong isang murder, talagang pumatay, bilyon-bilyon, trilyon ang ninakaw. Itong isa, sinabi niya, ay teka lang, mali yung ipinasa mong papel, ayusin mo yan, kasi kung hindi, illegal yan. Ganun yung nagiging diferensya dito eh. Hindi pa siya, in fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, exhaust mo yan sa COA, pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. But of course, naging proseso kay Eric nun, di ba? Sabi namin, uy, teka lang, may naging problema ka sa tobacco funds, tobacco excise tax. O, meron ka tumatanggap ka ng pera sa Muslim funds. I-final namin yun at that time. And sinabi namin, ito yung nagiging problema natin. And why did we file that? Kasi, kasama doon si Governor Chavit na siya mismo privy and personally, with personal knowledge, ako ang kumuha ng pera at diniliver ko. Yun yung naging kaso noon. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Sandy ko, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan. Inilabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Diba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. So again, I'm saying the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinangahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kitang-kita ko yung magiging tulak nila tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuporta ko yung dalawa. Ano yung unang binilate? Yung pagiging pagkakaisa, away kaagad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then, she was in Congress, kami ni Kong Franz, nitong kailan lang, pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng punto. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti ka, Makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, Sangko,